Naniniwala ka ba na may bayan na pinakamaliit sa mundo? Halika at panuurin natin ang 10 bayan na pinakamaliit sa buong mundo. Pero bago ang lahat, pakipindot ang subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga ilalabas kong video. Kaya tara, simulan na natin. Grenada. Ang kanyang kilometro ay 344 na lawak. Ito ay isang bansa na isla sa Caribbean, matatagpuan sa hilagang kanluran ng Trinidad at Tobago. Ang Grenada ay ang pinakamalaking tagagawa ng nutmeg sa buong mundo, kaya't hindi nakakagulat na tinukoy din itong Spice Island. Mula 1,649 hanggang 1,763 ito ay isang kolonya ng Pransya. Ang malakas na impluwensya ng mga tradisyon at kultura ng Pransya sa bansa ay nadarama ngayon mula sa arkitektura at sining hanggang sa cricket, na pinakapopular na sport sa isla. Malta. Ang kanyang kilometro ay 316 na lawak. Ang Malta ay isa pang maliit na bansa ng isla. Matatagpuan ito sa dagat Mediteraneo. Ang tatlong pangunahing mga isla ng Republika ay ang Gozo, Camino at ang pinakamalaki sa kanila ang Malta. Ang bansa ay may populasyon na halos 450,000, ginagawa itong isa sa pinakapopular na mga bansa sa buong mundo. Karamihan sa mga turista ay dumating sa Malta para sa isang beach holiday, isang nakakaintriga na kasaysayan at isang buhay na nightlife. Maldives. Ang kanyang kilometro ay 300 na lawak, isa sa pinakamaliit na bansa sa Asya sa mga tuntunin ng lugar at populasyon. Ang Maldives ay isa sa pinakatanyag na mga patutunguhan sa bakasyon sa karagatang India. Ang mga puting mabuhanging beach at kristal na asul na tubig ay nakakuha ng reputasyon sa bansa. Humigit kumulang 1,172 na mga coral island ang nakakalat sa isang lugar na ginagawang isa sa pinakalat na mga bansa sa buong mundo ang Republika. Bagaman may karagdagan ito, palaging may isang lugar para sa inyong dalawa lamang, pwedeng-pwede ito sa mga bagong kasal. Liechtenstein. Ang kanyang kilometro ay 160 na lawak. Ang Liechtenstein ay ang tanging bansa sa mundo na kumpleto sa Alps. Matatagpuan ito sa pagitan ng Switzerland at Austria. Ito ay isa sa pinakamayamang bansa na may hindi kapani-paniwalang mababang rate ng pagkawala ng trabaho, 1.5%. Totoo na ang pagpunta sa Liechtenstein ay medyo may problema, dahil walang isang solong paliparan dito. Ang pinakamalapit ay sa Zurich, kaya kung nais mong pumunta dito, siguraduhin na may lagi kang handa at may ekstrang pera. San Marino. Ang kanyang kilometro ay 61 lawak lamang. Ang San Marino ay isang enclave, ang teritoryo nito ay ganap na napapaligiran ng mga lupain ng Italia. Inaangkin ng bansa na siya ang pinakamatandang soberensyang estado sa buong mundo. Ang San Marino ay ang pangatlong pinakamaliit na bansa sa Europa na may populasyon na 30,000 lamang, ngunit ipinagmamalaki nito ang isa sa pinakamataas na per capita GDP at mababang antas ng kawalan ng trabaho. Kaya kung gusto mo ng pumasyal dito ay pwedeng-pwede isama ang buong pamilya. Tuvalu. Ang kanyang kilometro ay 26 na lawak lamang. Dating kilala bilang Ellis, ang Tuvalu ay matatagpuan sa karagatang Pasipiko, hilagang silangan ng Australia. Ang populasyon nito ay halos 10,000 mga naninirahan, at ang kabuuang haba ng mga kalsada ay 8 kilometro lamang. Ito ay dating teritoryo ng Britain, ngunit noong 1978 ito ay nagsasarili. Dahil ang katunayan na ito ay medyo may problema upang makarating dito, ang turismo sa Tuvalu ay hindi pa binuo, kahit na ang mga landscape ay tunay na paraiso. Nauru. Ang kanyang kilometro 2 lawak lamang. Ang Nauru ay ang pinakamaliit na bansa ng isla sa buong mundo. Matatagpuan ito sa silangan ng Australia. Malubhang naghirap ang ekonomiya ng bansa nang maubos ang mga lokal na minahan ng postpaid. Ang kawalan ng trabaho ay umabot sa 70%. Ang Republika ay kilala rin bilang tahanan ng pinakanapakataba na mga tao, 77% ng mga kalalakihan at 73% ng mga kababaihan ay napakataba o sobra sa timbang. Pero bansa ngayon ay unti-unting bumabangon dahil sa pag-ubos ng poster nito. St. Kitts at Nevis. Ang St. Kitts at Nevis ay isang pares ng mga isla sa Caribbean na pinag-isa sa isang
Republika. Ang mga ito ay nagmula sa bulkan. Ang haba ng baybayin ay 135 kilometro. Ang mga isla ay pinaghiwalay ng the Narrow Strait at napapaligiran ng mga coral reef. Ang kapangyarihan dito ay pag-aari ng monarch ng Great Britain, na kinatawan ng isla ng Gobernador General. Ang opisyal na wika ay Ingles. Ang kabuuang lugar ay 261 square kilometers. Monaco. Ang kanyang kilometro ay 2 na lawak lamang. Ang Monaco ay ang sagisag ng karamihan at kayamanan, na may pinakamalaking konsentrasyon ng mga milyonaryo at bilyonaryo sa mundo. Salamat sa chic casino nito at isang malawak na hanay ng mga eksklusibong serbisyo, ang bansa ay naging isang paboritong lugar ng bakasyon para sa mga makapangyarihan. Ang isa sa pinakatanyag at kamanghamanghang mga kaganapan ng taon ay ang Formula 1 Grand Prix, kung saan ang mga kotse ng karera ay nagmamaneho sa mga ordinaryong kalye ng lungsod. Sa populasyon na higit sa 36,000 mga naninirahan, ang Monaco ang pinakamatao na bansa sa buong mundo. Vatican. Ang kanyang kilometro ay 0.44 na kilometro na lawak lamang para itong isang lungsod ng Manila. Ang pinakamaliit na bansa sa mundo ay ang Vatican. Matatagpuan ito sa kabisera ng Italia at sentro ng simbahang Katoliko. Hindi nakakagulat na dito matatagpuan ang pinakamalaking simbahang Kristiyano sa buong mundo, ang San Pedro Basilica. Bilang karagdagan, ang Vatican ay naglalaman ng mga mahalagang gawa ng Renaissance art. Ang pangunahing mapagkukunan ng kita sa bansa ay ang kusang loob na mga kontribusyon ng mga Katoliko mula sa buong mundo, higit sa 1 bilyong katao. Ang natitirang kita ay nagmula sa pagbebenta ng mga selyo at mga souvenir ng turista at singil sa pagpasok sa museo. At isa rin kung pinakabanal na simbahan para sa mga Kristiyano. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo ay mag-comment ka ng kung anong pinakamaliit na bansa para sa iyo. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe at bell button para lagi kang update sa mga videos ko. See you next videos mga kapop.